Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 7 verse 9. Kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salin lahi. Then the book of Hebrews chapter 10 verse 23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Malaki po ang pinagbago po ng aking Christian life nung natutunan ko po itong lesson about covenant. Kasi pinagtiyagaan ko pong ipaliwanag sa inyo kung gaano katapat ang Diyos sa kanya pong tipanan o kasunduan kay Abraham at maging sa ating panahon ngayon. Tayong mga nanalig sa Panginoong Hesukristo. Kasi ang Diyos po makikita niyo po na yung kanyang faithfulness, ay nakabase po sa kanya pong ipinangako. Kaya ito napakahalagang lesson about faith. Marami sa atin, sasabihin natin, ang mahalaga ay tiwala lang sa Diyos. Marami po akong naririnig na ganyan po ang paliwanag nila ng faith. Pero ang totoo po, ang faith po may basis po yan. Ang basis po ng pananampalataya natin ay ang mga pangako ng Diyos. At lagi niyo pong tatandaan, kapag ang Diyos ay nangako, siguradong tutuparin niya po yung kanyang pangako. Kaya hindi lamang po tayo nagbabasa ng Biblia para po maghanap ng ikagagaang ng ating kalooban. Dito po masusumpungan natin lahat ng kailangan natin sa buhay na ito, everything we need for life and godliness na ipinangako ng Diyos sa ating mga nanalig sa Kanya. Kaya alam niyo po, ang sikreto ng pananampalataya, meron kang pinanghahawakan. At ano ang pinanghahawakan mo? Yung katapatan ng Diyos sa Kanyang pangako. Yung po sinasabi ng Hebrews 11:1. Kaya matibay po yung ating inaasahan. Dahil ang nangako po ay ang Diyos mismo na tapat sa Kanyang pangako. Kaya dito maintindihan niyo po na sa Biblia, pinapaliwanag dito na ang Panginoon kapag tinupad niya po yung kanyang pangako, tapat din siya sa ating mga salin lahi. Kaya maintindihan niyo bakit sa Biblia ang blessing generational. Sabi rito, maging sa ika-1,000 salin lahi, He is faithful to His covenant for 1,000 generation. Nakita natin sa Exodus chapter 20, verse 6, sabi diyan, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salin lahi sa mga umiibig sa akin. Yun yung pangako ng Diyos sa mga Israelites. At kung mapapansin nyo dun sa verse 5, yung sumpa, hanggang 3rd to the 4th generation, dun sa mga tao namang hindi tapat sa Diyos, lalo na dun sa mga taong sumasamba sa ibang Diyos. Kaya maintindihan nyo na sa Biblia bakit yung blessing generational at yung mga curses generational pala yan. Kaya sa Psalm 112 verse 2, kung ikaw ay sumusunod sa tipanan sa Diyos, o yung tinatawag na faithful ka sa covenant mo kay Lord, the generation of the upright will be blessed. Sabi diyan, maging ang iyong salin lahi ay pagpapalain, hindi lamang ikaw, hanggang sa iyong kaapu-apuhan. At maintindihan po natin maging sa New Testament, yan po yung pinaliwanag ng Panginoon kay Pedro. Kasi sa Mark chapter 10 verse 28, ang sabi ni Pedro, Panginoon, iniwan namin ang lahat at sumunod kami sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoon sa verse 30, tatanggap sa buhay na ito ng 100 ulit pa. Ibig sabihin kung ano yung iniwan natin, dito sa buhay na ito, tatanggapin natin at 100 ulit pa. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupain. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. So ibig sabihin po, yung blessing po ng Lord sa buhay na ito at sa buhay na darating, mararanasan nating tayong mga nanalig sa ating
Panginoong Jesus. Kaya alam niyo po, napakaganda ng lesson ng covenant. Kasi walang problema po sa Diyos pagdating sa kanyang katapatan. At ang basis ng ating pananampalataya ay yung kanyang katapatan sa kanyang ipinangako sa atin. At ang ating blessing, hindi lamang sa atin, kundi maging sa ating salin lahi. Kaya nakatitiyak tayo na yung ating mga anak hanggang sa kaapu-apuhan, kung tayo po'y sumusunod sa Diyos, pagpapalain din. Kaya lang may paalala po ako sa inyo. At ito po yung nakasulat sa Ecclesiastes chapter 5 verses 4 and 5. Sabi rito, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Sabi sa verse 5, mabuti pang huwag ka nang mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Dito maintindihan nyo kung bakit napakahalaga sa Diyos ng pangako. Kasi siya, tapat siya sa kanyang pangako eh. Ang tanong, tayo ba? Tapat tayo sa ating mga ipinangako sa Kanya. Kasi nung sinurrender natin ang ating buhay sa Kanya sa pamamagitan ng pananalig natin sa Kanyang anak na si Jesus, dapat po maging tapat din tayo sa ating paglilingkod sa Kanya. Napakahalaga po ng commitment sa mga Kristiyano. Kaya nga minsan may nagsabi sa akin Pastor, bakit yung ibang mga paniniwala masyado silang committed o faithful dun sa kanilang paniniwala kahit mali? Pero tayong mga Kristiyano, nasa tama naman tayo, nasa katotohanan. Pero bakit ang babaw ng commitment ng maraming Kristiyano? Totoo po yun. Kasi hindi natin naintindihan yung kahalagahan po ng covenant relationship. Kung maiintindihan lamang ng maraming Kristiyano na ang covenant relationship nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay tapat, tayo ay dapat maging tapat din sa Kanya. Kaya nung naintindihan ko po itong aral na ito, mas lumalim po ang commitment ko at paglilingkod sa Panginoon. Nawa, ganun din po kayo. So ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning.